Hello! Ngayon ay ipagpatuloy natin yung part 2 dito sa ating video series tungkol sa warrantless arrest o yung pag-aresto ng walang warrant of arrest. So, para mas maintindihan nyo ng maayos yung pag-uusapan natin ngayon, ay magandang mapanood nyo muna yung part 1 ng ating video series na ito tungkol sa warrantless arrest. Okay, so ngayon, titingnan naman natin kung kailan ba, kasi napag-usapan natin na as general rule, dapat pag ang tao ay arestuhin, ay dapat sa bisa lamang ito ng isang warrant of arrest. So yun ang general rule, kaya mayroong mga exception. So ano ba yung exception? Kailan ba pwedeng arestuhin ang isang tao nang walang warrant of arrest or yung tinatawag na warrantless arrest? Okay, actually, ang itong procedure na ito sa warrantless arrest ay nakapaloob ito sa Rule 113, Section 5 ng Revised Rules ng Criminal Procedure. So, itong Revised Rules on Criminal Procedure, ito yung mga pamantayan, rules na sinusunod ng mga korte sa pagdinig ng mga criminal cases. Dito yung rules kung paano i-file yung complaint, lahat ng mga rules. So, dito, nakapaloob sa Rule 113, Section 5, yung tungkol sa warrantless arrest. So, kailan ba pwede ang warrantless arrest? Okay, mayroong tatlong instances na pwede ang warrantless arrest. Una is when in his presence. But, by the way, take note na itong warrantless arrest, kahit private citizen ay pwede siyang aresto ng walang warrant kung nandito itong sitwasyon na ito. Una, pwede ang warrantless arrest kung in his presence, sa presensya ng tao na halimbawa pulis na aaresto sa isang tao, ay yung tao na yon ay gumagawa ng krimen or gagawa na ng krimen or kagagawa lang ng krimen. So, ito yung tinatawag natin na in flagrante delicto, caught in the act. Huli sa akto na gumagawa ng krimen. So, pag naghuli mo sa akto ang isang tao na gumagawa ng krimen, pwede siyang hulihin ng walang warrant of arrest. So, yan yung una na paraan para pwede ang warrantless arrest. Kung nahuli sa akto na gumagawa ng krimen. Pangalawa, kung ang isang krimen ay katatapos lang gawin at ang taong aaresto, ang taong mag-aresto, halimbawa yung pulis na mag-aresto, ay mayroong probable cause based on personal knowledge na yung taong kanyang arestuhin ay siya yung gumawa ng krimen na yon na katatapos lang gawin. So, pwede doon ang warrantless arrest. So, ito yung kadalasang nangyayari sa mga pulis na ginagawa yung hot pursuit. Yung hot pursuit na halimbawa, katatapos lang mangyari yung krimen, tapos tumakas yung gumawa ng krimen, hahabulin nila ngayon. So, nangyayari ito, halimbawa, yung isang pulis, nakita niya yung isang tao na nakabulagta, na may saksak. Tapos, nakita niya yung isang tao na paalis, na duguan yung kamay, may hawak na panaksak, paalis. So, base sa kanyang nakita, meron siyang personal knowledge na may nakita siyang taong nakabulagta. Tapos, dahil walang ibang tao doon, kundi yung tao lang nakita niya na may dalang panaksak at paalis na, meron siyang probable cause ngayon, probable cause or dahilan para pagdudahan na itong tao na ito nga ang gumawa. So, pwede niyang arestuhin yon kahit hindi niya nakitang aktual na sinaksak nung taong arestuhin niya yung taong nakita niyang nakabulagta, pero meron siyang probable cause based on personal knowledge base sa kanyang nakita doon sa crime scene dahil mayroong taong nakabulagta at mayroong taong paalis na may hawak na patalim at may hawak na panaksak, tapos nakita niya yung taong nakabulagta ay may tama ng saksak, so pwede niyang hulihin yon.
Pero dito sa hot pursuit operation na ginagawa ng pulis, hindi po pwede dito yung mga anonymous call ha, hindi po pwede dito yung di ba tatawag nung concerned citizen, di umano natatawag na mayroong isang suspicious na tao dito na parang may dalang baril, tapos puntahan ng mga pulis, pag nakita yung tao huhulihin. Hindi po pwede yun, hindi yun yung part dito, or yung mga tips na nanggaling sa ibang tao. So hindi personal knowledge yun, kaya hindi pasok dito yung warrantless arrest. So yung ibig sabihin, dapat yung krimen katatapos lang gawin, hindi yung matagal na nang nangyari yung krimen, umabot na ng 11 hours yung mula nung nangyari yung krimen, saka ka lang mag-hot pursuit. Hindi na po pwede yun. So kailangan katatapos lang mangyari ng krimen, at yung taong huhuli meron siyang probable cause, sapat na dahilan, base sa kanyang personal na nalalaman, base sa nakita niya doon sa crime scene, na yung taong kanyang arestuhin ay yun ang taong gumawa ng krimen. So pupwede doon ang warrantless arrest. Okay? So yun yung pangalawa. Ang pangatlo na warrantless arrest, yung mga taong tumuwakas sa kulungan, yung mga taong nakakulong kahit na yung kinulong siya dahil nag-serve na ng sentence, or yung kinulong lang siya dahil nakapending pa yung kaso niya. Yan, pag tumakas sila sa kulungan, pag hinuli sila ng pulis, pag hulihin sila, hindi na kailangan ng warrant of arrest doon. Okay, so iyon yung tatlong instances, tatlong example kung saan pupwede yung warrant of arrest. Unang-una, caught in flagrante delicto. Caught in the act, nahuli sa akto na gumawa ng krimen, pwedeng hulihin na yon ng walang warrant of arrest. Or kung katatapos lang mangyari ng krimen at yung taong huhuli, halimbawa yung pulis na huhuli doon sa taong huhulihin niya, ay mayroong probable cause na base sa kanyang personal knowledge na yung tao na yon ang gumawa ng krimen, pwede rin yon. At saka yung mga tumakas sa bilangguan, yung mga nakakulong na tumakas, nagpuga, pwede rin yung hulihin nang wala nang kailangang warrant of arrest. Okay? So, ano bang mangyayari pag halimbawa doon sa example A and B, doon sa instances A and B, yung caught in the act at saka yung pangalawa yung nahuli, yung katatapos nahuli siya na katatapos lang gawin yung krimen, at yung humuli sa kanya may probable cause based sa personal knowledge na ito ang gumawa ng krimen. Ano ba ang dapat gawin nun pag natapos? Ano ba ang proseso? Okay? So, ang proseso nun, pag nahuli ka, base doon sa example A and B, ang gagawin nun, kailangan dadalhin ka kaagad sa proper judicial authority, or dadalhin ka kaagad sa fiscal. Idadalhin ka kaagad sa kulungan, dadalhin ka kaagad sa, kung halimbawang private person yung dalhin ka kaagad sa pinakamalapit na police station. At doon sa police station, ipaprocess ka doon, gagawa ng mga dokumento, tapos dalhin ka sa fiscal for inquest, para ma-inquest. Ngayon, kasi kailangan itong mga nahuli ng warrantless arrest, kailangan madala agad ito sa proper judicial authorities. Kasi pag hindi ito nadala kaagad sa proper judicial authorities, may kakasuhan ngayon ng arbitrary detention. Ito yung mga police na humuli o yung private citizen na humuli pag hindi niya madala kaagad yan. So kailan ba dalhin itong mga taong naaresto ng walang warrant sa proper judicial authorities? Well, depende sa krimen na kanilang nagawa. Kung halimbawang nahuli siya dahil sa gumawa ng krimen na may light penalties lang, halimbawa mga 1 year, hindi lalampas ng 6 years yung penalty, within 12 hours dapat madala siya, ma-inquest siya sa piskalya. Ngayon, kung halimbawa namang correctional penalties na yung ipapataw sa parusang sa krimen na nagawa niya,
kailangan within 18 hours madala yan siya kaagad, ma-inquest na yan siya sa piskal. Okay, so yan, kung lampas 6 years na yung penalty sa krimen na nagawa niya hanggang 12 years, kailangan nang madala kaagad yan sa piskal within 18 hours. Tapos kung halimbawa yung krimen naman na nagawa niya ay mayroong afflictive or capital punishment, halimbawa life sentence or reclusion perpetua yung magiging parusa doon sa kasong nagawa niya, kailangan madala siya sa piskal for inquest within 36 hours. So 12, 18, 36 yan. Yan yung nakapaloob sa Article 125 ng Revised Penal Code. Okay? So pag dinala yan sa piskal para ma-inquest. Ano ba itong inquest? Itong inquest, ito ngayon yung pag-imbestigahan na ng piskal, pag-aralan na ngayon ng piskal, yung mga ebidensya at saka yung pagkahuli, kung tama ba yung pagkahuli sa'yo for na walang warrant. So pag nakita ng piskal na nandun na yung mga ebidensya ng mga dokumento, kasi di ba pagkahuli nun kailangan dalhin kaagad yan sa proper doon sa nearest police station, at saka ang gagawin ng mga pulis, i-document agad yan, kukuha na ng mugshots, gagawa ng mga statements, tapos pagkatapos nun dalhin kaagad sa piskal for inquest. So pagdating sa inquest, titingnan na ngayon ng piskal yung mga dokumento na sinumid ng mga pulis. Tapos titingnan niya kung proper ba yung pagka-aresto at tama ba kung ano bang kasong isasampa doon sa kanya base sa kanyang pagkahuli. So ifa-file na yung kaso sa korte. Pero itong procedure sa inquest, ito madalas namin ginagawa ito. Pag sa inquest, una tanungin muna yung nahuli, yung respondent, yung nahuling tao ng walang warrant, ha. Tatanungin mo na siya, ganito ang mangyari, pwede kang mag-preliminary investigation or pwede rin ituloy mo yung inquest. Pag sinabing preliminary investigation, ang gagawin nun, parang doon sa pinaliwanag ko doon sa part 1 na gagawa siya ng kanyang counter affidavit, sasagutin niya ngayon yung akusasyon ng mga pulis laban sa kanya. Tapos magkaroon ng, katulad nung paliwanag ko na magkaroon ng preliminary investigation. So medyo tatagal yon. Kaya kung gusto ng akusado or yung nahuli na mag-preliminary investigation, kailangan pipirma siya ng waiver ng Article 125 doon sa Revised Penal Code. Kasi ito yung Article 125 na nagpaparusa sa mga pulis kung hindi nila madala kaagad sa judicial authorities, proper judicial authorities, kung hindi nila agad masampahan ng kaso yung taong kanilang hinuli ng walang warrant. Kaya dahil yung preliminary investigation, tatagal pa yon kasi mag-file ka ng counter affidavit mo, mag-file sila ng reply, mag-file ng rejoinder, tapos i-resolve pa ng piskal yon. So tatagal yon. So hindi na masunod yung requirement ng Article 125 na kailangan madala yan depende sa krimen, kung 12 hours, may sampahan na ng kaso, 18 hours, or 36 hours. So dahil tatagal yan, pag mag-preliminary investigation pa, kailangang i-waive ng akusado yun o nung taong nahuli. Ngayon, kung halimbawang hindi naman siya mag-preliminary investigation, inquest na lang, tuloy yung inquest. Anong ibig sabihin ng inquest? Sa inquest, hindi na muna sasagot yung akusado, yung nahuli. Hindi na muna siya sasagot, manahimik na lang siya dahil karapatan niya naman ng manahimik. So anumang sasabihin niya doon sa harap ng piskal, pag nagkakamali siya ng sasabihin tungkol sa reklamo laban sa kanya o yung paraan ng yung pagkahuli niya or yung krimen na inakusa sa kanya, pag nagkamali, maaaring gamitin sa kanya yon kung i-file yung kaso sa piskal. So pag inquest ang pipiliin niya, ang mangyayari noon, hindi na muna siya sasagot. So, ang gagawin lang ni piskal, pag-aralan lang ni piskal kung ano yung mga ebidensya, mga dokumentong sinabmit ng mga pulis sa kanya, at base lang doon, yun ang titingnan ni piskal kung may basihan ba para i-file yung kaso sa korte. Tapos, kung i-file yung kaso sa korte, pag nasa korte na yung kaso, doon na lang sasagot yung akusado. Sa korte na lang niya harapin.
hindi na niya sagutin yung paratang sa harap ni piskal, doon na sa korte. Maghintay na lang siya kung i-file ba ni piskal. Kasi sa inquest, kung halimbawang makita naman ni piskal na walang basihan yung reklamo, pwede niyang i-dismiss yung reklamo kahit na sa inquest, kahit hindi na sasagot yung akusado o yung nahuli. Pero kung may basihan naman, i-file niya kaagad sa korte. So, mas mabilis na proseso itong inquest. So, kadalasan, ito ay personal na opinion ko lang ha, personal na observation ko lang, personal na pananaw ko lang to. Bilang isang public defender ng halos 10 taon na, pag gano'n na kahaba, halos araw-araw, nasa korte ka, na ikaw yung palaging humahawak ng depensa. So, pag may mga kaso, maharap ka ng mga kaso, ang papasok ka agad sa utak mo, tatakbo na kaagad yung utak mo kung paano magdepensa. So, dito, kadalasan, kung ako lang ang papipiliin, kung ako ang magdesisyon, mas preferred ko na piliin ng akusado yung inquest. Yung hindi na niya sasagutin yung paratang niya sa piskal, hintayin na lang kung i-file ba yung kaso sa korte. Tapos pag na-file yung kaso sa korte, doon na sa korte, harapin na lang. Doon ko na lang labanan yung kaso sa korte na, hindi na doon kay piskal. So, pagdating sa inquest, manahimik na lang muna ako. Yun ang gusto kong gawin na akusado. So, pag nahuli kayo ng, halimbawa, walang warrant, tapos dinala kayo sa fiscal for inquest, huwag kayong magsalita ng magsalita. So, manahimik na lang muna kayo. Para sa akin, ito ang gusto kong gawin. Kasi, pag sinabi kasing inquest, mabilisan yan eh. So, pag mabilisan yung inquest, ibig sabihin, hindi kumpleto kadalasan yung mga ebidensya niyan. Mayroong mga lapses kadalasan yan sa mga procedure ng paghuhuli ng mga pulis. So, dahil mabilisan yung inquest kailangan mong dalhin ka agad sa, kung nahuli ka na walang warrant, kailangan mong dalhin ka agad sa piskal para ma-inquest. So, mabilisan yung pag-prepare ng mga ebidensya. So, kadalasan, pag hinayaan mo lang yun, mga 99% pagdating sa korte, ganun pa rin ang ebidensyang ipipresenta nila. So, kung kulang yun, defective yung ebidensya, mayroon kang magandang depensa pag nag-hearing na yan sa korte. Whereas, kung pipili ka kasi ng preliminary investigation, ibig sabihin, katulad yun ng preliminary investigation na magkaroon sila ng opportunity na mag-build up ng kaso nila. So, halimbawa, sasagutin mo yung paratang sa harap ni piskal, si piskal ang mag-file ng kaso So, sasagutin mo ron, malalaman na ni piskal yung depensa. Kung halimbawang i-point out mo yung mga mali doon sa mga procedure nila, i-point out mo yung kulang doon sa ebidensya nila, hindi makukorek na nila yon. So, pag i-file yung kaso sa korte, edi solid na yung kaso nila. Kaya para sa akin, bilang isang defense lawyer, mas preferred sa akin yung magpa-inquest, yung hindi ka na lang muna magsalita sa harap ni piskal, hayaan mo na lang kung i-file yung kaso sa korte o hindi. Pag nasa korte na yung kaso, doon ko na lang haharapin. Doon ko na lang sasagutin. So, yun naman ang take ko doon. Okay, so, sa sunod na part natin, titingnan natin yung isang actual case na dinesisyonan ng ating Supreme Court kung valid ba yung isang paghuli sa isang akusado ng walang warrant.